Magandang hapon mga kapatid. Kung tayo bumako na po sa ating mensahe sa hapong ito, mga batsi iba nating mga kapatid, di natin kasama ngayon. Ating po pag-aaralan, kung kayo po ay kasingitan ko, nadatan po itong ganito klaseng TV noong. Usually, black and white pa yan. Tapos rotary. Minsan may cabinet pa yan na pwede mo siyang isara. Yung lolo namin no, sa father side, meron silang TV na 25 inches no, malaki na yun no. Tapos meron siyang cabinet. Pagka meron boxing, lahat ng tao sa baryo, doon lahat. Nakatingin sa labas, hindi mo pumapasok sa loob. Ganito yung TV no. Pero sa panahon natin ngayon, high-tech na, ganito yung TV, iba na. Malayo-malayo na itong TV na ito nakakisa noong unang panahon kaysa dito. Ito, colored pa ito, digital. Pwede mong ilagay sa YouTube, etc. Ito, ano lang ito, talagang antena lang yan. Noong unang panahon, pagka isang bahay mayroong antena, mayaman siya, meron sa TV. Sa panahon natin, pag meron kang antena, wala kang pambayad ng cable, laligid na ngayon. So may mga bagay sa panahon natin na hindi nagbago. Katulad nito, nagbago na. Pero may mga bagay na hindi nagbabago. Ito po ang ating pag-aaralan sa hapong ito. Maraming mga bagay na nagbabago tulad natin nakita kanina. Yung ating paraan ng pamumuhay, nagbago na. Yung mga bahay natin, yung itsura ng mga bahay natin, nagbago na rin. Kung walang panahon, ang mga bahay, kahoy. Ganun ang bahay nun. At simple lang ang paraan ng pamumuhay. Walang internet, walang cellphone, walang telepono. Simple lang. Pagka meron kang appointment, at hindi dumating, wala kang magagawa. Dahil na-Indian ka nga mo. Ngayon, hindi mo na pwedeng gawin yun dahil meron cellphone. Pag hindi ka pa dumarating, eh, hindi tatatanan na kausap mo yung cellphone mo. Bakit wala nga pa kanya? Ang ating paraan ng pamumuhay, nagbago na yan. Ano, technology, nagbago na rin. Kung yung mga lolo natin na buhay ngayon, magtataka sila kung anong mga bagay na nakikita natin. Noong ulang panahon, kapag kayo nag-abroad, kawawa ka dahil sulat lang ang paraan ng communication. Tapos pag tinanong ka pa yung sulat, nakaraan na yun. Hindi na yung reset. Tapos na, siya sagot yung sulat na binigay mo sa kanya. Tapos yung pinadala mo, hindi pa niya sinagot. Ganyan. So napakabagal ng komunikasyon ngayon. Pag kayo nag-abroad, makakausap mo araw-araw. At wala ng klaseng masyadong option na tinatawag. At yung mga lugar, nagbago na rin. Doon sa amin, yung McDonald's sa tabi ng ospital, dati doon kami nagnanakaw ng bayabas. Puro halaman yun eh. Mga punong kahoy na napakalaki. Yung may-ari nun, dami niyang punong kahoy na nagbubunga. Doon kami nagnanakaw ng rebellion ng mga bayabas at si Raul. Sinabol pa kami ng wreck na may-ari. Malit pa si Raul nun. Pero ngayon, McDonald's na yan. Hindi mo na makikita yung dati, nagbago na. Wala na yung kapaligiran dati to. Pero, may mga bagay din nagbabago. Sabihin, sa physical na buhay natin, magbabago lahat ang mga bagay sa panahon. Pero may mga bagay na hindi nagbabago. Nagbago na yung paraan ng pamumuhay, nagbago na yung technology, nagbago na yung mga lugar na dating alam natin, nagbago na ngayon, pero may mga bagay din nagbabago. Despite ng mga pagbabago ng mga bagay-bagay, may mga bagay na hindi nagbabago. Tingnan po natin kung ano mga bagay na nagbabago. Ang pagmamahal ng Diyos. Ang pagmamahal ng Diyos ay katulad ng unang lalangin ng Diyos yung tao. Hanggang sa panahon natin ngayon, hindi siya nagbabago. Ang pagmamahal at pagmamalasakit ng Diyos sa atin, palaging gano'n. Hindi siya nagbabago. Sabihin, walang pagbabago sa pagmamahal ng Diyos sa kanyang mga dinala. Kaya ito yung dahilan bakit ang kaligtasan ay available sa atin.
Dahil ang pagmamahal ng Diyos, hindi nagbabago. Hindi nagbabago yung katotohanan na siya'y nagmamalasakit sa atin. Na maglalang ang Diyos, nilalang niya ang mundo sa paraan na makabubuti sa atin. Sabi niya, lahat ng mga bagay na nilalang ng Diyos ay para mabuti. Yun yung nilalang niya para sa atin. Sabi, walang nilalang ang Diyos na hindi maganda para sa atin kanya. Lahat ng nilalang ng Diyos ay mabuti para sa atin. Hanggang ngayon, ganun pa rin. Dito po sa John chapter 3, ngayon na lamang ang pag-ibig. Ito po sa akin na ito, hindi ko maintindihan. Kung pag-aaralan mo yung salitang pag-ibig kanya, ang root word yan, ibig, desire. Ang maganda sa akin dito ay pagmamahal kanya. Sa ngayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos, ang isang libutan na ibinigay niya kanyang tanging anak, upang sino man sa kanya sumampalataya, ayaw mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya ginawa ng Diyos yun. Ibinigay niya kanyang tanging anak. Iniiwan niya ang kalahatian sa langit, nagkatawang tao, nagpakababa, at namatay sa krus para sa atin. Sabihin, yun ay pagmamahal niya sa atin. In other words, kahit sa gitna ng siya kailangan magsakripisyo, kailangan ng ating Panginoon ay mamatay sa krus, gagawin ng Diyos. Dahil ang Diyos ay nagmamahal sa atin, nagbabago. Kahit sa panahon natin ngayon, despite ng katigasan ng ulo ng mga tao, hindi pa rin nagbabago ang Diyos sa kanyang pagmamahal. Salvation is always available kung gusto natin. Hindi pagkakait ng Diyos sa atin yun dahil ayaw niya mapahamak ang sino naman sa atin. Kaya nga sa panahon ng Old Testament at matatandaan sa ating pag-aaral, ang bansang Israel ay pineserve ng Diyos sa gitna ng kailang matinding pagkakasala sa Diyos. Bakit? Dahil ang paghahanda ng Diyos para dumating ang ating Panginoon. Sabi rito sa Malaki 3, sapagkat akong Panginoon ay hindi nagbabago, kaya't kayo, ang mga anak ni Jacob, ay hindi napapahamak. Kung ang Diyos ay nagbabago kanyang pagmamahal sa mga tao, matagal nang pinatay ng Diyos ang bansang Israel. Kaya lang, nandoon ang plano ng Diyos na sa pamagitan ng ating Panginoon ay manggagaling sa angkan ng Israel, kaya hindi sila pinatay. Nandoon ang kanyang pagmamahal sa atin ng Diyos. Dito sa Isaiah chapter 1, ganito kagrabe ang bansang Israel. Ang bansang makasalanan, bayang puno ng kasamaan, anak na mga gumagawa ng kasamaan, mga anak na gumagawa ng kabulukan. Tinalikuran nila ang Panginoon, hinamak nila ang banal ng Israel. Sila'y lubusang naligaw. Tingnan po ito salitang banal ng Israel. Ito ay salitang ginagamit sa Diyos. Sa Diyos lang. Pero ito ay ginamit sa ating Panginoon. So, ito nagpapakilala ng Panginoon ng Diyos. Mula sa talampakan ng paa hanggang sa ulo, ay walang kagalingan. Kundi mga sugat, mga galos at sariwang latay, hindi pa naampak o natalian man, o napalambot man ng langis. Sabi-sabihin, yung kailang mga kasalanan, wala man silang ginawang paraan para magsisi kanya. Pumarito kayo ngayon at tayo mga katuwiranan sa isa't isa, sabi ng Panginoon. Bagamat ang inyong mga kasalanan ay tulad na matingkat na pula, naawit po natin yan, ang mga itim magiging mapuputi na parang niyebe. Bagamat itim mapulang mapula, ang mga itim magiging parang balahibo ng tupa, kung kayo sasangayon at magiging masunurin kayo. So, ito pa rin yung pagkakataon na binibigay ng Diyos sa kanyang bansa na napakatigas ng ulo, na sila'y magbalik sa Panginoon dahil sa kanyang pagmamahal ay hindi nagbabago. Ito rin yung dahilan, bakit ang sanglibutan nandito pa? Bakit ang Panginoon di pa dumating? Siya nagtataka tayo, kahit nung panahon di sinulat ni Apostle Peter, sinasabi ng mga tao, hindi na darating ang Panginoon nyo, kanya. Pero hindi yun ang dahilan, bakit hindi pa dumarating ang Panginoon? Binibigyan na tayo ng pagkakataon. Chance para magbago tayo panambalik sa Diyos. So 2 Peter chapter 3 verse 9, hindi mabagal ng Panginoon tungkol sa kanyang pangako. Dahil ang Panginoon nangako siya. Dito sa John chapter 14, ito yung pangako niya. Babalik siya niya. Siya yung gagawa ng lugar
natitira natin, at pagkatapos, babalik ang kuha niya. Basahin natin. Sa John chapter 14, verse 1 to 4. Huwag mabagabag ang inyong puso. Sumampalataya kayo sa Diyos. Sumampalataya rin naman kayo sa akin. Sa bahay ng aking amay, maraming tahanan sa English. In my Father's house are many mansions. Kung di kayo, sasabihin ko sa inyo, na ako'y paroon na pagipaganda kayo ng lugar para sa inyo. At kung kayo pumunta roon at may handa akong isang lugar para sa inyo, ako'y babalik kanya. Ako'y babalik at kayo tatanggapin ko sa aking sarili, upang kung saan ako naroon, kayo rin naroon kayo. So tayo pinaganda ng Diyos, ibabalik kanya. Paghahanda kayo ng lugar at titira sa bayan ng aking ama, pag nagawa ko na kayo babalik, ba't di ko siya bumabalik? Sipin natin kung ilang alas 2,000 taon na nakakaraan, nung siya namatay, na buhay pumalik sa langit, pwede pa siya bumabalik. Hindi mabagal ang Panginoon tungkol sa kanyang pangako, na gaya ng kabagalang itinuturing ng iba. Kundi patyaga sa inyo, na hindi niya ibig na sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay dumating sa pagsisisi kanya. So, binibigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos. Kumisa, lang iniisip natin sa biyaya na binibigay sa atin ng Diyos, ay paborito. Hindi. Kahit doon, binibigyan tayo ng pagkakataon, may isip natin tayo, magbalik sa Diyos. So, tayo binibigay ng biyaya ng Diyos. At kung tayo ay hindi sumalakad sa kanyang kalooban, ito'y pagkakataon na kilalanin natin ng biyaya at bumalik tayo sa kanya. Dahil ayaw ng Diyos ng sino man ay mapahamak. Dahil sa kanyang pagmamahal sa atin, hindi nagbabago yun. Kahit sa gitna ng ating kasamaan, hindi nagbabago yun. Gusto pa niya tayong magkaroon ng pagkakataon na tayo ay magkaroon ng kaligtasan. Ang kapamahalaan, otoridad ng Panginoon, hindi na nagbabago yan. Sa mga ibang relihiyon, akala nila nagbago na yan, so binibigyan sila ng karapatan, nagawa na sarili nilang doktrina. Hindi siya nagbabago. Tingnan natin. Ang lahat ng otoridad ay nasa ating Panginoon. Wala sa atin. Ang atin lang ay sumunod. Wala tayong karapatan na gawa ng ating sariling otoridad o gawa tayong sariling aral o doktrina. Wala sa atin yan. Ito'y nasa ating Panginoon. Dito sa Matthew chapter 28. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ang lahat ng otoridad sa langit at sa ibabaw ng lupa ay binigay na sa akin. So lahat ng otoridad na nasa ating Panginoon. Mula nung sabihin niya yan, hanggang sa panahon natin ngayon, hanggang sa kanya muli pagdating, ang otoridad nasa kanya, hindi nagbabago yun. At di maaaring magbago. Kailangan gawin natin ang lahat ng mga bagay na mayroon siyang otoridad. Kanya. Itong do all things in His name, hindi naman bawat gawa tayo. Sabi natin, praise the Lord, hindi naman yung ibig sabihin. Gawin natin ang lahat ng mga bagay ayon sa kanyang otoridad, kanya. In other words, ang lahat ng pananampalataya, kung wala siyang otoridad, hindi natin pwedeng gawin. Sa Colossus, chapter 3, verse 17. At ano mang inyong ginagawa sa salita, wala naman natin sinasabi, sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Yesus. Nagpapasalamat kayo sa Diyos, Ama sa pamamagitan niya, kanya. So lahat, gawin natin ang lahat sa kanyang otoridad, kanya. So alam natin tinuturo, kung alam ang ating ginagawa, kailangan may otoridad kanyang Panginoon. Hindi nagbabago yun. Otherwise, pag hindi natin ginawa yan, hindi rin tayo maliligtas at tayo ay mapapahamak. Ang ating responsibilidad, tayo hindi nagbabago yun eh. Ang ating responsibilidad ay sumunod sa kanyang kalooban. At ito'y magpapatuloy hanggang dito yung mundo ay. Sapagkat ang kahatulan ng ating Panginoon ay na naaayon sa kanyang salita. Kung nagbabago yung salita niya, eh di pa paano siya hahatulan sa kanyang salita? Eh di nagbabago yan. Sa 1, chapter 12, verse 48, ang nagtatakwil sa akin at hindi tumatanggap sa akin yung mga salita. Para wala yun eh. Pag tinatakwil natin ng Panginoon, hindi natin tinatanggap ang kanyang mga salita. Pag hindi natin tinatanggap ang kanyang mga salita, tinatakwil natin ng Panginoon. Ay mayroong isang umahatol sa kanya. Ano yun? Ang salitang aking sinabi, ang siyang ahatol sa kanya sa huling araw. So yun ang basihan ng Panginoon sa kanyang kahatulan. Tayo ba'y sumunod sa kanyang otoridad o hindi? Hindi nagbabago yun.
Kung gusto natin maligtas, kailangan tayo sumunod sa otoridad ng ating Panginoon. At kung hindi natin gagawin ang kanyang kalooban, tayo po ay ahatulan sa katigasan ng ulo dahil hindi tayo sumusunod. Lawlessness sa inyo. Dito sa Matthew chapter 7, 21 to verse 23, yan ang mababasa natin. Dito po salitang kasamaan. At talagang literal na kahulugan niyan ay lawlessness. Kayong hindi sumusunod sa aking kautusan, ano ibig sabihin niya? Tingnan sa verse 21. Ang sinong maliligtas? Hindi lahat na nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon. Halos lahat ng mga Pilipino, tumatawag sila sa Diyos eh. Maliban lang yung mga Muslim o yung mga atheists. Pero majority ng Pilipino, tumatawag sila sa Panginoon. Pero hindi lahat na tumatawag na yung maliligtas kanya ay papasok sa kaharian ng langit, kundi gumaganap ng kalooban ng aking imanana sa langit. So, ang kaligtasan ay nababase sa pagsunod ng kalooban ng Diyos. Sa araw na yun, ay marami magsasabi sa akin, ito yung last day, Panginoon, Panginoon. So, tumatawag sila ng Panginoon. Hindi ba nagpropesiya kami sa iyong pangalan? Nagpalayas ng mga demonyo sa iyong pangalan? At sa iyong pangalan, gawa kami ng maraming gawang mga pangyarihan. At kung magkagayon ay pahayag ko sa kanila, hindi ko kayo kilala kailanman. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. Sa English, lawlessness. Baliktad doon sa verse 21. Yung mga sumusunod sa kautusan ay maliligtas. Yung hindi sumusunod, parusahan. So itong sinasabi ng mga taong ito, sa akala nila, ito'y kalooban ng Diyos. Pero actually, hindi. Hindi kaya nagtataka yung iba na naniniwala may propeta kayo. At naniniwala nagpapalay sa demonyo at gumagawa ng mga miracles. Hindi kayo nagtataka na actually ito. Sabihin, meron lang mga gana yun. Pero tapos na yung gana. Pero ginagawa pa rin nila. So sabi ng Panginoon, hindi ko kaya kilala kanya. Masakit po yun. Ina-expect mo, tatanggapin ka ng Panginoon ng buong puso. Tapos baliktad ang makikita mo. Hindi po kayo kilala kanya. You will practice lawlessness. Sabi sa New King James. So hindi natin pwedeng gawin yun. So tayo lumabag, tayo po ay hatulan ng lawlessness. Ang kanyang salita ay ang katotohanan. Hindi din nagbabago yun. Ang salita ng Diyos, ang katotohanan, hindi maaari magbago yun. In other words, pag hindi salita ng Diyos, hindi totoo yun. Kung sa larangan ng spiritual o pananampalataya pinag-uusapan, ang salita ng Diyos lang ang katotohanan, wala lang iba. Pag papanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo ay katotohanan, yung salita papanalin. Ang ibig sabihin ng pag-iwalay mo sila sa kasalanan, kanya. Sa pamagitan ng isang katotohanan, ang salita mo ay katotohanan. Ngayon sa awit, 119 verse 160, ang kabuuan ng iyong salita ay katotohanan. At bawat isa sa inyong matwid na batas ay nananatili magpakilanman. So ang salita ng Diyos, palaging katotohanan niya. Kaya nga, malalaman natin kung ano hindi totoo. Sapagkat ang katotohanan niya nagbabago. So ano man nagbabago, hindi totoo. Kaya pag ang salita, ang isang pananampalataya, nagbabago, sa kanyang tinuturo, hindi totoo yan. Sa mga denominations, meron silang convention, meron silang mga councils kanya, na kuminsan, binabago nila yung turo nila. Halimbawa, minsan may issue kung ang babae ay maaaring mangaral. Tapos ang United Methodist Church, nagkaroon sila ng convention at na-decide nila na ang mga babae pwede na maging mga pasto. Nagbago sila. Pero ang salita na Diyos yung nagbabago. So, ibig sabihin, ang mga babae hindi maaaring mauna sa iglesia, noon, ngayon, hanggang kailan, yun ang totoo, hindi pwede yan. Sapagkat ang salita ng Diyos, siya lamang katotohanan, wala nang iba na masasabi natin. At hindi ka nagbabago. Pasinin natin, pag ang isang bagay ay nagbabago, hindi totoo yung nagbabago eh. Sabi yung nakalat na revise, yung dati hindi na totoo yun. Hindi yung bago yun na totoo, di ba? Kaya noon, pag nung sa college yan,
minsan yung mga libro na, nire-revise nila. Hindi mo na magagamit. Meron na silang binago eh. Pero salita Diyos nila nababago. Kung ano ang sinabi ng Diyos sa langit, yan pa rin ang totoo. Ang katotohanan galing sa langit yan, di galing sa atin. Sa 119 verse 89, magpakinagman, O Panginoon, ang iyong salita ay natatag sa langit. So hindi nagbabago yun. Ang salita ng tao, nagbabago yan. Pero ang salita Diyos hindi. Kung anong katotohanan, siya ang katotohanan. At ito'y mananatili magpakailanman kayo. Sa unang Pedro, chapter 1, verse 25, subalit ang salita ng Panginoon ay nananatili magpakailanman. Bakit? Sapagkat ang problema ng kasalanan ay nananatili rin. Ang salita ng Panginoon ang sagot sa kasalanan. So, hindi magbabago yung gamot. Hindi nagbabago yung sakit. Hindi magbabago yung gamot. Di ba? Ang salita ng Panginoon ay nananatili magpakailanman. Ang salitang ito ay magandang balita na ipinapangaral sa iyo. Ito ay sagot at lunas sa kasalanan. Kasi nagbabago. Siya yung sakit hindi nagbabago. Bakit magbabago yung gamot? So kung ano yung katotohanan ng kaligtasan, nang unang nangaral ng mga apostol, sa Acts chapter, yung pa rin ang katotohanan ngayon. Hindi natin pwede baguhin yun. Pagkat ang salita ng Panginoon, kailanman hindi maaaring magbago. Kaya hindi natin pwedeng palitan. Alam niyo, sa SM, pag bumili ka ng pantalon, merong alter shop kanila, kung mahaba, iksin, hindi natin pwedeng palitan ang salita ng Diyos. Kahit dumarang pa yung panahon. Hindi siya outmoded, hindi siya nanuluma. Palaging siyang effective sa ating. Sa Galatians chapter 1, verse 8 and 9. Subalit kahit kami, o isang anghel na mula sa langit, ang mangaral sa inyo ng Ebanghelyo na iba sa aming ipinapangaral sa inyo, ayahan sa masumpay, ganyan. Gaya ng aming sinabi nung una, at muli ko sinasabi ngayon, kung ang sino man ay mangaral sa inyo ng Ebanghelyo na iba kaysa sa inyong tinanggap na, ay ayahan sa sumpay. Bakit? Hindi siya nagbabago. Hindi siya pinapalitan. Hindi mo nga pwedeng baguhin, hindi mo siya palitan. Ganyan. Siya nananatili, hindi nagbabago ang salita ng Diyos. Kaya kahit sino pang mangaral sa atin, pag iba'y tinuro, hindi totoo yun. At ang pagiging makasalanan ng tao, hindi nagbabago. Kaya kinakailangan mamatay ng ating Panginoon. Dahil hindi nagbabago yan. Mga tao, pag sila dumating sa takdang panahon na meron silang kaisipan at mayroon na silang kapangyarihan pumili, kakasala sila. Hindi dahil makasalanan sila. Nandito tayo sa mundong makasalanan. In other words, na-influensyan tayo ng masama. Kaya napakahalaga ng influence. Sa Romans chapter 3, verse 23, yamang ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kalalatian ng Diyos. Nung sabihin ito ng Panginoon, ito totoo. Kay mga Hentil, kay mga Hudyo, nagkasala sila ganyan. Kahit sa panahon natin, ganun pa rin. Hindi tayo nakakaabot sa kalalatian ng Diyos. Sa ating sariling paraan, wala rin tayo nakakasala. Wala rin tayo lumalabas sa kalooban. Kahit tayo mga Kristiyano, tayo nagkakamali pa rin. Dahil hindi na nabago yung magiging mga kasalanan. Pero hindi dahil tayo ay nilalang na gano'n. O namanan natin yung kakulangan ni Adam, katulad na sinasabi ng mga Calvinist, na ang tao po ay namanan niya ang total depravity ni Adam na nagkasala siya. Hindi totoo yun. Ito'y bunga ng ating pagpipili. Tayo po'y pinanganak na matuwid. Lahat ng mga tao pinanganak, hindi sila magkasalanan, sila matuwid. Wala silang kasalanan. Kaya lang, pag lumalaki tayo, yun ang problema. Tingnan, basahin natin sa Ecclesiastes chapter 7. Ito po sa New American Standard Bible, 1995. Dalawa lang ang ginagamit yung English Bible, yung New King James, at saka ito. Dahil pareho silang magandang pagkasalit. Behold, I have found only this. Ito yung na-discover ni Solomon. That God made men upright. So, nung tayo pinanganak, nung tayo maliit, tayo matuwid, hindi tayo masama. Paano tayo naging masama? So, sa sarili natin kagagawa, ganyan. But they have sought out many devices. Tayo ang kuha ng kasalanan. Hindi tayo pinanganak na makasalanan. So,
Itong pagiging makasalanan ng tao, hindi nagbabago yan. Bakit tayo naghahanap ng paraan na talaga sa kalooban ng Diyos? Tayo gawa na ng tao, hindi ang Diyos. Pero lahat ng tao ay pinanganak na matuwid ng Diyos. At ito ang katotohanan, ito din nagbabago. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ito pong salitang kamatayan sa talatang ito, hindi siya physical death. Ito ay spiritual death. Ang kabayaran ng kasalanan, tayo po'y mahiwalay sa Diyos. So Romans 6, sin spread to all men, dahil sa namanan natin yung kasalanan ni Adam, kung hindi dahil tayo nagkasala. Because all have sinned, kanya. Alam niyo, ito ay present perfect tense. Ano yung sabihin? Ito ay isang bagay na nagsimula sa nakaraan at nagpapatuloy ka ngayon. Sabihin, hindi po ito natatapos. Hanggang ngayon nagkakasala pa yung mga tao, ibig sabihin no? Because all have sinned. Sapagkat kung paano sa pamagitan ng isang tao pumasok ang kasalanan, isang libutan at sa pamagitan ng kasalanan kamatayan, kaya dumating sa lahat ng mga taong kamatayan sapagkat ang lahat yan nagkasala kanya. Sipin natin yun. Lahat tayo, no exception, ay nagkasala. Kaya tayo po'y nahiwalay sa Diyos dahil sa kasalanan. Hindi dahil sa namanan natin yung kasalanan ni Adam o ano man. Dahil tayo mismo nagkasala, tayo nahiwalay sa Diyos. Narito kami ng Panginoon ay hindi may claim na hindi makapagligtas. Actually, wala naman kami ang Panginoon katulad natin. Ginamit lang ito mga larawan dito para maintindihan lang natin. Na hindi mahina kanyang pagdinig na ito hindi makaroon. Wala naman sa tingin ganito. Pero alam niya kung anong ating sinasabi. Ngunit pinaghiwalay ng inyong magkasamahan, kayo at ang inyong Diyos, at ang inyong mga kasalanan, ay siyang nagkubli ng kanyang mukha sa inyo, ano pa, siya hindi makinig. So tayo, ang ating kasalanan ginagawa, ito ang nagpapahiwalay sa atin at ng Diyos. Ito ang sumira sa ating relasyon sa Diyos. Yung ating kasalanan na ginawa at ginagawa. Kaya nga, hindi nagbabago ang pagkakasala ng tao. Wala naman siya nagagawa. So, kailangan ng taong kaligtasan. Hindi na nagbabago yan. Lahat tayo nangangailangan ng kaligtasan. Hindi natin kaya iligtas ang ating sarili, kaya totoo palagi ng kaligtasan na kay Kristo. Wala na tayong ibang solusyon sa ating kalagayang makasalanan, kundi ang ating hindi na nagbabago yun. Ang solusyon ay ang ating Panginoon. In John chapter 14, verses, sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang daan, I am the way, at ang katotohanan, I am the way, the truth, and the life. So siyang daan, ano yung daan? Ang katotohanan para makarating tayo sa buhay na walang hanggan. Sino man na hindi makakarating sa Ama, kundi sa pamamagitan ko ay. So kung mananalangin tayo sa Ama, upang tayo ligtas, dadalhin tayo ng Ama sa ating Panginoon. Kaya si Cornelius, sa Acts chapter 10, sino nanalangin sa Ama? Sa Diyos. Para ligtas siya. Saan siya dinala? Sa ating Panginoon. Sa Gawa chapter 4 verse 12, walang kaligtasan sa kanino pa man. Hindi tayo pwedeng maniwala sa sino man, kundi sa ating Panginoon lang. Sapagkat walang ibang pangalan sa ilalim ng langit na ibinigay sa mga tao na ating kaliligtas. Ano yung pangalan yun? Ang pangalan ng ating Panginoon. So, ito hindi nagbabago yan. Hanggang sa pagdating ng ating Panginoon, ganyan pa rin ang kaligtasan. Ito yung nasa ating Panginoon. Wala sa ibang paraan, wala sa sinabang tao, kundi sa ating Panginoon. Hindi nang babago yung pangailangan natin ng kaligtasan at nasa ating Panginoon. At hindi rin magbabago ng ating kaligtasan ay ang pagsunod sa kondisyon ng ating Panginoon. Kung anong pagkondisyon ng Panginoon, pag ginawa natin yan, tayo ay maliligtas. Kailangan tayo sumampalataya. Sa John chapter 8 verse 8, maliban na kayo sumampalataya na ako nga, ay mamamatay kayo sa inyong magkasalanan. Ganyan. Sa Hebrews chapter 11 verses, kung walang pananampalataya, ay hindi maaaring maging kalugod-lugod sa Kanya. At siya tagapagbigay ganti sa lahat na sa Kanya nagsisihanap kayo. Kailangan din tayo magsisi. Sabi ng Panginoon, maliban na kayo magpagsisi, ay mamamatay rin kayo katulad din ang Kanya.
kailangan din natin ipahayag ang ating pananampalataya sa ating bibig. Ginagawa kanya ang pananampalataya sa puso, sa ikatutuwi, at ginagawa ang pagpapayag sa bibig, sa ikaliligtas kanya. So yun ay term ng ating Panginoon, at kailangan tayong mamautismuhan. Sa Acts chapter 2, sa panahon na nangaral ang mga apostol sa pangunin ng Apostle Peter, sa kauna-unang pagkakataon, at ng mga batid ng mga kausap nila na nagpapako sa krus sa ating Panginoon, ang sabi ni Apostle Peter, pakatalasasin nga ng buka ng Israel na ginawa ng Diyos si Jesus na yung pinako sa krus na Panginoon Kristo kanya. Nabigla sila. Ang tanong nila, mga Ginoo, mga kapatid, anong gagawin namin kanya? Ang sabi ni Apostle Peter, magsisi kayo at ang bawat isa sa inyo magpabautismo sa pangalan ng Panginoon sa kapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin niya ang kaloob ng Espiritu Santo kanya. Bago dumating ang Panginoon, umakyat sa langit, nagbigay siya ng tagubilin. Ang ibigay sa lahat ng nilalang, ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Tatapat ang di sumasampalataya ay parang yan ang termino ng ating Panginoon. Hindi natin ginawa yun, wala tayong kaligtasan. Yung iba, dito lang sila. Pag sumampalataya, ligtas ka na nga nila. Yun ay kailang term, hindi term ng ating Panginoon. Ito yung buong kondisyon ng ating Panginoon para magkaroon tayo ng kaligtasan sa ating mga kasalanan. Hindi nagbabago yun. Ito, nung ito'y unang itananganan, ito'y totoo pa rin ngayon. Yun pa rin ang ating gagawin para tayo maligtas. Hindi nagbabago yun. At tayo mamuhay ng tupat-tupat mamuhay. Sabi sa Apocalypse, magtapat kayo hanggang sa kamatayan at bibigyan ko kayo ng putong ng buhay. Hindi na nagbabago yun. So yun po makikita natin term ng ating Panginoon. Hindi na nagbabago yan. At ang buhay na maiksi, hindi na nagbabago yan. Hindi tayo pwedeng mabuhay magpakialaman sa lupa. Tulad ng sinasabi ng mga relihiyon, na mabubuhay na tayo sa lupa magpakialaman. Hindi totoo yun. Ang buhay ay nagsila. At ang buhay ay tiyak. Ito'y tinakda sa lahat ng mga tao. Kahit ano pag gawin natin, kahit inumin natin lahat ng supplement, mamamatay pa rin tayo. Meron po isang Spanish explorer na pumunta sa lugar ng Florida. Hinahanap na yung, nakalimutan yung term. Pero may kaugnay sa buhay. Hindi ka mamamatay. Kahit hinahanap, si Ponce de Leon yun. Hinahanap niya, hindi man nakita. Sana kung makikita niya yun, hindi na siya mamamatay. Hindi niya nakita eh. Walang gano'n. Sabay lahat ng mga tao ay mamamatay. At yamang tinakda sa mga tao mamatay na minsan, minsan meron tayo nababalitaan, patay na raw siya, tapos nabuhay ulit. Hindi pa patay yun. Kasi may sakit na ganoon. Parang patay ka na, pero hindi ka mapatay. Meron kasi siya doon sa funeral sa Enrique sa Tarlac, yun na yung mag-iimbalsa mo, inaano niya yung patay, siyempre, titira niya dito. Biglang ko lang eh. Tapos, nabigla. Tumakbo yung mag-iimbalsa mo eh. Dinala sa ospital yung tao. Pero eventually namatay din. Pero hindi pa siya patay ng oras na yun. So, at pagkatapos ito ay ang pag-uukom. So, pag namatay tayo, ito naman ang ating iniintay. Yung ating pag-uukom, kung ano ang ating ginawa sa lupa, yan ang ating kahatulan. Yan ay tiyak. Dating sa lahat ng mga tao. At ang buhay natin sa mundo ay may sila. Eh, siyempre, kung ito'y totoo, 70 taon, halimbawa, yun ang buhay ng tao. Eh, siyempre, kung 70 taon, meron pa ako 7 taon, at least. 7 years. Kung aabot ako ng 70 years old, ang mga taon ng aming buhay, 70 taon, nung ito'y isulat, kung sino man ang sumulat ng awit na ito, yun na yung totoo. Yun ang normal na expectancy ng mga tao noon. O kung malakas kami, ay 80 taon, ganyan. Ngunit ang mga ito ay hirap at kaguluhan lamang. Ang mga ito ay madaling lumipas at kami nawawala. Kung tayo po ay aabot ng 80 taon, hindi ka na rin nag-enjoy noon. Wala ka na magagawa, mahina ka na.
Yung mga tiyo namin na umabot ng 80 years old, hindi na rin sila nakakakilala. Kaya sabi niya, ang mga itika, hirap kaguluhan lang, ganyan. Habang buhay mo sa mundo, ito'y hirap kaguluhan lang, ganyan. Ang mga itik, madaling lumipas at kami nawawala. So ito yung tiyak, tayo po ay nagbabakasyon lang dito at eventually, tayo mawawala, tayo mamamatay. Yun ang totoong katotohanan sa buhay. At ang buhay, pwedeng matapos kahit anong oras. Ngayon man, hindi nyo nalalaman kung ano ang magaganap bukas, ano yung buhay. Kayo nga isang singaw, sa daling panahon ay lumilitaw, at pagkatapos ay naglalaw. Ito yun. Ganun lang kaisi ang ating buhay sa mundong ito, mga kapatid. At pagtatapos, kahit ano pang pagbabago ang nangyayari sa atin, expect na po natin yun. Talagang maraming pagbabago ang mangyayari at mangyayari pa. Noong unang panahon, wala naman ganito. Wala naman PowerPoint na PowerPoint. Wala gano'n. Susulat mo sa blackboard. Nagbago na yun. Eh, hindi ko alam kung ano susunod na paraan ng ganito. May ka-evento sila ibang paraan. Hindi ko alam. May maaaring hindi na uso yan. Meron namang magbabago. Hindi natin alam. Pero may mga bagay na nananatiling hindi nagbabago. Tulad nga nating binanggit kanina. Ang pag-Diyos, tandaan natin ito, hindi tayo kinapopuota ng Diyos. Hindi totoo yun. Tayo minamahal ng Diyos. At gusto niya tayo maligtas. Kung yan ang gusto niya. Kaya lang, para makamtan natin yung pagmamahal ng Panginoon, kailangan tayo sumunod sa Panginoon at sundin natin ang kanyang mga salita. Maliligtas tayo. Maranasan natin yung pagmamahal na binibigay sa atin ng Panginoon at di tayo mapapahama. Makikita natin yun. So, konti lang po ang ating buhay. So, short time. Napakaiksi lang. Nung ako'y maliit, hindi wala pa ako masyadong alam sa mundo, dala ko naiinip. Wala kang ginagawa. Pag-ising mo sa umaga, pakakainin ka, etc. Maghapon ka, walang ginagawa. Di pa ako nag-aaral nun. Napakatagal ka mo ng araw. Kaya ba kayo tumatanda, tumalaki, at meron ka ng ginagawa, nagkakaroon ka ng pamilya, napakabilis. Parang, tapos na nga niya. Ngayon, linggo ngayon, tapos, linggo na naman. Napakabilis lang. Parang kahapon lang, linggo ka mo. Tapos linggo na naman. Napakisilan talaga ng panahon dito sa lupa. So itong gamitin nating pagkakataon para tayo po ay maihanda natin na makasama natin ang Diyos sa langit. In short time of preparation. Pansinin natin, kapag hindi natin nagawa yung preparasyon na yon, hindi wala hanggang kaparusahan sa impyerno. Kapag nagawa naman natin, hindi wala hanggang buhay sa langit. At ito'y gagawin natin sa maikling panahon na ibinigay sa atin ng Diyos. Napakalungkot. Paminsan nalulungkot ka rin pagka ikaw ay nakakaabot na ikay may katandaan na. Dahil yung mga taong dating kasama mo, hindi mo lang sama. Yung mga lolo at lola mo, hindi mo na sila nakikita. Namimiss mo rin sila. Wala lang sila. Eventually, ikaw naman ang mawawala. Siguro mamimiss ka rin ng mga maging apo mo, maging anak mo, mga apo mo, usually. Mga anak mo, mamimiss ka nila. Pero mawawala. Eventually, sila rin ang mawawala at mapapalitan. Yung ganun ang buhay sa mundo. Pero, bago tayo dumating noon, ito ang ating tandaan. Minamahal tayo ng Panginoon, gusto na tayo maligtas. Ayaw na tayo mapahama. In other words, pagdating ng Judgment Day, hindi natutuwa ang Panginoon sa mga anak niya, na nilalang niya, na pupunta sa kaparusahan. Hindi siya natutuwa doon. Nagdaramdaman din ng Diyos. Kaya lang, wala siya magagawa. Kung binigay niya lahat para maligtas niya ang kanyang mga anak at hindi sila sumunod, wala siya magagawa. Katulad sa ating mga magulang, pag ginawa natin ang makakaya natin sa ating mga anak,
para sila maging mabuti at ayaw nila, wala tayong magagawa. Pero makukuha nila yung kabayaran ng kanilang desisyon, di ba? Kung hindi sila yung mapapahama, hindi natin kasalanan yun. Kasalanan nila. Kung hindi tayo maliligtas, hindi na kasalanan ng Diyos yun. Kasalanan natin yan. So, bagamat marami mga bagay nagbabago, itong pinag-usapan natin ngayon, hindi magbabago. Ito yung ang hindi nagbabago, ang mahalaga. Yung nagbabago, hindi. Kasi napapalitan yun eh. Yung mga bagay yung napapalitan, ang mahalaga. So ito po ang ating mensahe po sa hapong ito, bilang balitaala sa kapakanan ng mga natin, sa mga kapatid na hindi nakarating kaninang umaga. Ang Bible study po ay sa unang bahagi ng Romans chapter 6. At ang sermon ay yung Hebrews chapter 12, pakilang bahagi, na nasermon sa hapon. Na di pa narinig ng umaga. So yun po ang nangyari kaninang umaga. So maraming salamat mga kapatid.